Okay, makakauwi na kayo. Sige pa po tayo sandali, tayo ay makinig ng munting aral na ito. Kayo makikinig ba? Tandaan nyo, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang tanong ko ay, bakit sila nagiging higit na mapalad? Why are they called blessed persons? Why do they become blessed persons? Bakit? Bakit nagiging higit na mapalad ang taong patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos at ang kanyang naririnig, tinatanggap sa kanyang puso at kanyang ina-apply sa buhay? Kumbaga, nakikinig ba kayo? So, ang sabi ng Panginoong Kristo, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. So, ang tanong ko, isang gabi, bakit nga sila nagiging higit na mapalad? Kaysa doon sa basta nakikinig lang. Kasi may mga taong nakikinig na naman, pero walang pagbabago ang buhay. Umiikli ng umiikli ang palad. Sa halip na lumalapad ang palad, lumilit na lumiliit ang palad. Bakit sila nagiging higit na mapalad? Gusto niyo malaman? Okay. Ito'y hango sa aking nasumpungan sa Biblia. First, they are called blessed persons. Higit silang pinagpapala kapag sila ay nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ang salita na nare-rinig nila sapagkat sila ay nagiging wise. Narinig niyo yun? Yung taong nakikinig ng salita ng Diyos, patuloy nakikinig at patuloy sinasagawa ang kanyang naririnig, siya po ay nagiging wise. Wise person. Matalino. Hindi ba sinisigaw natin? Happy and prosperous talaga. Ano yung susunod? Magaling na. Matalino, di ba? Sama doon. Now, bakit nagiging matalino? Bakit nagiging matalino? Kailangan natin ang ganong katalinuhan. Alam mo, sa totoo lang, kailangan din yung mag-aral. Pero maraming nagtapos sa kolehiyo. In fact, marami dyan mga doctorate degree pa, master's degree pa. Pero nagkakawindang-windang din ang buhay. And most probably, baka yun ay mapunta sa sa hindi dapat puntahan. Bakit? Iba kasing katalinuhan ang binibigay ng salita ng Diyos. In Matthew chapter 7 verses 24-25, it says, "Therefore everyone who hears these words of mine," Jesus said, "and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat it, yet it did not fall, because it has its foundation on the rock." So ang taong patuloy nakikinig sa salita ng Diyos at ito'y kanyang sinasabuhay, nakikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos. Nagtataglay siya ng kakaibang karunungan. Kumbaga nung una, madali tayong maswindel ng mga magagaling magswindel dito sa mundo. Alokin ka lang tumubo ng 10%, pasok ka naman. Alokin ka lang ng double your money, pasok ka na naman. Alokin ka lang na babahaginan ka ng kayamanan ni Marcos, magbibigay ka naman ng 10 piso. Hanggang ngayon, mayroon daw ganyan eh. Si Mil lang, sabi niya, mahirap na siya. Ano bang asahan yung bibigay sa inyo? Huwag kayo nagpapadala sa kanyang mga kwento ng tao. Kung totoong sa kanya ang pera kayamanan na yun, ba't hihingan pa ng 10 piso? Yun ay, ang nadadala doon ay mga taong walang talino na galing sa Diyos. Bakit? Yung totoong may pera, hindi ka hining pera. Bibigyan ka pa ng pera. Yun, for example, yung naluloko ng mga budol-budol. Naalala ko sa Morsol, may lumapit sa akin na budol-budol. Pinakitaan siya ng isang bundle na pera. Ibibigay doon sa kanya kung bigyan niya siya ng 10,000. Kako, ano ka? Kung pera yun, bibigay sa yun. Tapos papalitan na ng 10,000.
Yun daw kalahating milyong bundle na yun. Common sense naman, ano? Diba? Pero bakit na bodol-bodol pa rin? Walang talino na galing sa Diyos. Madaling lukuhin ng mundo. Amen? Kaya, ayan, ang nangyayari, puro kabiguan sa buhay. Puro problema sa buhay. Hindi naman kalooban ng Diyos yan na tayo ay, sabi nga sa banal na misa kanina, yung mga binasa kanina doon, hindi nga kalooban ng Diyos na mamatay tayo eh. Narinig niyo, di ba? Hindi kalooban ng Diyos, hindi kalulugod ng Diyos na tayo na mamatay. Sapat binigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganapat kasiyasya at buhay na walang hanggan. Kaya lang, nilinlang tayo ng demonyo. Sa kanyang salita, sa salita ng Diyos, yung salita ng demonyo ang ating pinakinggan. At ginagawa pa rin ng demonyo ngayon. Pag nakikinig sa salita ng Diyos, sabihin nila, maniwala ka dyan. Matagal na kayo niluloko niyan. Nagpapayaman lang yan. Kaya hanggang yun, kayo mayaman sapagkat pinakikinggan nyo yung salita ng Diyos. Ay yung salita ng demonyo. Pakinggan nyo at isabuhay salita ng Diyos, pagyayamanin kayo ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. So, they become wise. Sapagkat sila nagiging matalino, yung mga nakikinig salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Sapagkat malidiscover mo, totoo pala yung sinabi ng Diyos. Amen? For example, yung sinabi ko kanina, isang bagay na mahirap gawin ng tao yung pagpapatawad. No? Pero sa totoo lang, kaya ini-insist na Diyos tayo magpatawad sapagkat kailangan natin patawarin din tayo ng Diyos. Pangalawa, sa totoo lang sapagkat tayong hindi nagpapatawad ang may pananagutan sa Diyos at problema sa ating sarili. Pag naalala natin yung taong yon, ma-mention din yung pangalan taong yon, umaakyat na yung dugo natin. Amen ba? Kung sa babae pa naman yan, ayan ay mamanahin na yung mga anak sapagkat masususo sa inyo. Kaya kung kayo ay magbubuntis, kung gusto niyo mga anak ay pagpalain ng Diyos, magpatawad na kayo. Patawarin niyo ng mistake nyo nagkulang sa inyo. Patawarin niyo ng biyanan nyo na kinainisan nyo. Palitan nyo ng pagmamahal. Pakikita nyo, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Malalaman nyo, ito palang problema ko. Kaya minana pala ng anak ko. Kaya pala, yung galit ko sa nanay ko, galit din ng anak ko sa akin. Mana-mana yan eh. Kaya yung isang araw, mayroon ko narinig na totoo, sinampal ng anak yung nanay. Hallelujah. Pero mo anak, sinasampal ng nanay. Sa loob-loob ako akong nanay noon. Huh? Niyari ko yun. Hallelujah. Pero tingnan nyo, mas kinasampal na kayong anak nyo. Ano, pinakulong nyo? Hindi, kasi mahal nyo sila. Lalo na ang Diyos. Kahit tayo nagkakasala na, hindi pa tayo hinuhulog sa impyerno sapagkat mahal tayo ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So if you want to become wise, listen to the Word of God and do it. Huwag ka na magsabi, mahirap yan. Huwag mo sabi mahirap, hindi mo gagawa yan eh. Sabi mo, madali yan. Sabi niyo nga? Ulitin nyo. Sasabihin ko, sabi ng Diyos, pagpatawad kayo, ang sagot nyo. Madali yan. Magbigay kayo. Madaling sabihin yan. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Proverbs chapter 2 verses 1 to 11 says, My son, if you accept my words, and store up my commands within you, turning your ears to wisdom, in applying your hearts to understanding, and if you call for insight, and cry aloud for understanding, and if you look for it as hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. Wisdom will protect you. Wisdom will protect you. Ang karunungan na galing sa salita ng Diyos
at nasubukan niyo sa pamagitan ng pagsasagawa nyo nung salitang narinig nyo ay magpoprotekta sa inyo sa kapahamakan. Wisdom that comes from God will protect you from the ways of the wicked, from men whose words are perverse. Iingatan tayo ng karunungan na galing sa Diyos, karunungan na galing sa salita ng Diyos, sa mga salita ng mga taong mahilig manlinlang. Kaya tayo ay hindi na malilinlang, sapagkat iniingatan tayo ng karunungang bigay sa atin ng salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So yan ang dahilan bakit tinatawag na higit na mapalad ang taong nakikinig at patuloy nakikinig at sinusunod ang kanyang naririnig. Tulad for example yung panawagan ng Panginoon, hali kayo, sabi ng Panginoon, kayong mga nasa malayong lugar na hirapan. Huwag lang kayo basta nakikinig sa inyong mga bahay, subukan niyong pumunta dito kahit maputik sa dakong ito. Pag naputikan ang paa niyo, gagaling ang karamdaman niyo. Amen? Paa niya yun. Pero sabi ng demonyo, huwag ka nang pumunta doon. Nandoon naman ang mister mo na. Ha? Sabihin mo sa mister mo na lang, panalangin ka na lang. Okay, nandoon naman ang misis mo. Sabi, panalangin mo na lang ako doon. Alam nyo, hindi pwede yun. Sapagkat ang imbitasyon ng Diyos sa atin ay personal. Ang kaligtasan ay personal. Ang pagpapala ay personal. Amen? Kaya ibig ng Diyos tayo ay personal na lumapit sa Kanya, makinig at sumunod sa Kanyang mga ipinag-uutos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Second, lahat na nakikinig ng salita na tumutupad noon at they become strong against all kinds of trials and persecutions. Sila ay nagiging matatag. Isang taong matatag. Isang taong kahit kamatayan, hindi na kinatatakutan. Isang taong kahit sinabi ng doktor, 3 araw ka na lang, nakangiti pa. At nagbibilin pa. Nangingimbita pa. Yan ang taong matatag. Isang taong sinabi ng doktor, mamamatay ka na. Sasabihin niya sa doktor, Doc, thank you. Ha? Hello? Ay, alam niyo, ako'y naniniwala nakikinig kayo. At ako'y naniniwala rin na magiging matatag kayo. Amen? O, yun yung sinasabi doon sa unang talata na tinunghin natin sa Matthew 7:24. Sabi niya, therefore, everyone who hears those words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat it, yet it did not fall, because it has its foundation on the rock. The foundation being referred to is the Word of God. Ang salita ng Diyos ay parang sulit na bato, buhay na bato, na kapag doon ka nakasandal, maski anong bagyong dumating sa buhay mo, hindi ka mayayanig. Hindi ka maaano. Hindi ka maibubuwal ng anumang pagsubok na dumating sa buhay mo. Sapagkat kahit ikaw ay isang blessed person o makasalanan, dumarating ang dagok sa buhay. Ang pagkakaiba ng taong nakikinig ng salita ng Diyos, tumutupad noon, nakatayo pa rin. Yung katabi, nakahandusay na. Sabi doon sa Salmo 21, 10,000 tao nakikita natin nagkakamatayan na. Pero tayo nanonood lang. Dumadaan din sa ating ipo-ipo, sa totoo lang, tumba na sila lahat. Pero tayong nakikinig na salita ng Diyos at nagsasabuhay noon, nakatayo pa. Nakatayo pa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya itinuturing silang higit na mapalad. They are blessed. Pero mo yan, nakakatumbahan na lahat.
umurong na lahat, nag-backslide na lahat, ikaw hanggang ngayon, naririto pa sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Yung iba nga, tumalikod na sa Diyos eh. Pero tayo kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naririto pa rin tayo. Sapagkat alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And third, sila po ay tinuturing. They are called blessed persons because everything their hands touches is blessed. A blessed person, malalaman at makikilala isang taong pinagpalan, higit na pinagpalan ng Diyos sapat anumang hipuin ng taong yan. Pagpapalain ng Diyos. Anumang gawin ng taon yan, pagpapalain ng Diyos. Kahit po yan ay magbabarbecue lang, nakapagpatapos na ng 4 na anak, puro doktor, mabenta pang barbecue niya, hindi pa nagbabayad ng tax. Talo niya yung mayayaman, bagsak na. Marami ng problema. Pero yung blessed person, may nakita ko sa Sampalabas Television, ang trabaho lang niya kung ano, nagtitinda ng talbos na kamuti. Pero ang ganda ng katawan niya. Sirkira pa siya. Nag-aaral ang mga anak sa kolehiyo. Talbos ng kamuti lang. Bakit? Sapagkat siya ay higit na pinagpapala ng Diyos sa pakikinig ng salita ng Diyos na kanyang tinutupad at sinasabuhay. Nang tinanong kung mayroon siyang kaaway, sabi niya, wala ho. Maraming umaaway sa akin, pero lahat yun, bago pa pinaaway, pinatatawad ko na. Kaya wala siyang dala-dalahin sa buhay. So yung isang blessed person, hindi pa inaaway yan, pinatatawad na. In fact, naghahanap pa ng kaaway niya. Para mapatunayan sa sarili niya kung talagang siya ay blessed. Bakit? Paano mapatunayan na blessed person kapag may kaaway ka? Sa halip mong labanan, minamahal mo yung kaaway. Sapagkat sabi sa Biblia, ibigin nyo ang inyong mga kaaway, huwag nyo silang ipaghihigantihan, sapagkat akin ang paghihiganti, sabi ni Yahweh El Shaddai. Amen? So, everything their hands touches are blessed. Yan ang blessed person. James chapter 1 verses 20-25 says, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito, ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal na nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos. Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Yung taong dati tamad, walang pakialam sa buhay at sa kanyang mga kasamaan sa bahay, pag yan inabot ng salita ng Diyos, nakinig at tinanggap ang salita ng Diyos, magiging masipag yan. Magiging masipag yan, manali kayo. At hindi, magugulat kayo. Sa pagsipag niyan, lahat na gagawin niyan, pagpapalain ng Diyos. Kaya panalangin natin yung ganung mga tao. Huwag yung sinasabing, batugan ka kasi, batugan kasi, batugan ka kasi. Kasi kung anong sabihin natin, yung paninindigan nila. Ikaw nga sabihin sa'yo, pangit ka kasi, pangit ka kasi. O hindi ba sasabihin mo, harap sa salamin, pangit pala ako. Diba? Yung kasi naririnig mo eh. Pero pag may nagsasabi sa'yo, minsan ka lang nasabihan, oy, ang ganda mo naman. Naku, tumitibok ang puso mo. Diba? Diba? Sa totoo lang, tayo dapat katulad ng Diyos. Nilakha tayo niya na kanyang kawangis kalarawan. Sa anong bagay? Sa kanyang katangian. Ang isang katangian ng Diyos, lahat na kanyang ginawa
pinupuri niya. Lahat na kanyang nilikha, pinupuri niya. He appreciated everything he did. Pagkatapos na likhain yung mga ibon, sabi niya, oh, ang ganda nito. Nang likhain niya si Adan at nakita niya, sabi niya, ang gwapo talaga ni Mariano. Amen? Hallelujah. Oh, yung isang ina na ang kanyang anak na ipinanganak ay tapyas ang ilong. Ano, pipintasan ng ina yon? Sasabihin mo ba, ay naku, bakit tapyas ang ilong nito? Sasabihin mo, oy, special ito ha. Special na ilong ito. Ang ganda nito, tulad ng nanay niya. Amen ba? Amen, Diyos. Lahat na kanyang ginawa, in-appreciate na, he saw it was good. Sabi niya, it was all good. Lahat maganda. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Walang nilikha ang Diyos na masama. It's all good. God is good. All the time, God is good. Purihin ang Panginoon. Hinahanap yung malakas na sigaw na yan eh. Pag seryoso ang ating usapan, tahimik kasi kayo lahat eh. Okay, manatili kayo tayo sandali. Lilinamin ko ang lahat ng bagay nito. Pinag-usapan natin ngayon, hindi lang ibig ng Diyos na tayo ay pagpalain. Hindi lang ibig niya na tayo ay pagalingin. Hindi lang ibig niya na tayo iligtas. No? Kundi higit pa roon, ibig niya tayo ay maging mga taong higit na pinagpala. Blessed persons. So ang binabahay ko sa inyo ngayon ay yung nangyayari sa isang taong nakikinig ng salita ng Diyos at sinasabuhay niya ang kanyang naririnig. So fourth, higit na pinagpala ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ito sapagkat makararana sila at makakikita sila ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Andiyan pa kayo? Tasa kamay nyo, tasa kamay nyo. Baka hindi nasundan ito, tasa kamay nyo. Higit na pinagpapala at higit na mapalad ang tao ang patuloy nakikinig ng salita ng Diyos at isasagawa niya ang kanyang naririnig sapagkat makakikita sila, makararana sila ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In other words, you will experience, you will see by yourself, with your own eyes, experience with your own body, in the Spirit, the miraculous deeds of God. Ang mga mahimala, kababalaghan, kamangha-manghang gawa ng Diyos, mararanasan lang natin at makikita natin kapag isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Walang kailangan ng bawat isa natin ang mga kamangha-manghang bagay na tanging Diyos ang makagagawa. At iyon makikita lang natin kapag nakinig tayo ng salita at ating isinagawa. Amen ba? Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Ano ang unang kababalaghan at himala na ginawa ni Jesus? Tubig na ginawang mamahaling alak. Sino sa tingin nyo ang unang nakakita at nakaranas ng himalang yun? Sino? Kita niyo yan? Di nyo alam? Hallelujah. O, makinig kayo. Lagay ang kamay niyo sa dibdib niyo. Maria ka ng Maria dyan eh. Hindi si Maria ang una nakakita. Pakinggan natin ito. John chapter 2 verses 3 to 9 says, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Jesus said, there, woman, why do you involve me? My time has not yet come. Then his mother said to the servants of the wedding, do whatever he tells you. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons.
Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some and give it to the master of the banquet." They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Sino ang una nakakita? Ha? Yung makatulong. Yung makatulong. Sapagkat yung mga katulong ang pinagsabihan ni Jesus. Yung mga katulong ang nakinig sa salita ni Jesus. At yung mga katulong, anumang sinabi ni Jesus, kanilang ginawa. Kaya kitang-kita nila from the beginning to end how the miracle happened. So ang unang nakakakita, nakakaranas na makamangha-manghang gawa ng Diyos ay ang taong nakikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos, at tahimik na kanyang isinasagawa ang bawat salita na kanyang narinig. Nakikita na niya ang nangyayari, nararasan na niya, yung iba hindi pa. Hindi alam nung tumikim ng alak. Natikman niya ng mapakasarap, pero hindi niya alam kung saan galing ang alak na yun. Pero alam nung makatulong. Alam kung saan galing yung alak na yun. Alam nilang iyon ay bunga ng salita ni Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And brothers and sisters, the Bible says that Jesus does not change. The words of Christ does not change. It has never diminished. The power of the Word of God has never diminished. It is the same. Laging ganun pa rin. Kaya kapag ito, this ministry, to tell you the truth, as I was recalling in my autobiography sa aking librong ginagawa, nilalabas natin sa Silver Jubilee, natatandaan ko ng gawain ito nagpasimula nang ang salita ng Diyos ay dinala sa akin ng isang babaeng hindi ko kilala at walang nakakakilala. Hating gabi noong 1978 doon sa Philippine Heart Center, dila sa akin ang salita ng Diyos susulat sa Biblia at ang wika niya, huwag kang matakot sa kalagayan mo. Basahin mo ito at malalaman mong tapat ang ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And there is where I witness and experience the miraculous power of the Word of God, the written Word of God. And from that day on, my life changed, my direction in life changed. Yung aking hangaring magpakayaman, iniwan ko. Nagtanim ako ng kayamanan sa karya ng langit. Inaani ko ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At nang isinagawa ko, every day, I see and experience the miraculous deeds of God. At ito ang aking panalangin, na kayong lahat na tinawag na Diyos sa gawain ito, saan mang pinanggaling man yung pinag-aralan, kalimutan niyo lahat yan. Tandaan niyo ang salita ng Diyos, iyon sa buhay. Makikita niyo, binahabahay kong ito sa inyo, mangyayari sa buhay niyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Fifth, ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad dito ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. They find favor with God. Kapag tayo ay sumunod, naging masunurin sa salita ng Diyos, God is pleased with us. We find favor with God. At ang taong kinalulugdan ng Diyos, kapatid, tandaan nito, ito po'y galing sa Biblia. Ang taong kinalulugdan ng Diyos, kapag may mga mangyayari sa mundo, ito ang inuunang iligtas ng Diyos. Ito ang unang inililigtas ng Diyos. Paano ko nalaman? Lagay niyang kamay niyo sa ulo niyo.
verses 6 to 9. Nang magalit ang Diyos, sobrang galit. For the first time, nagalit ang Diyos sa lupa at sa lahat na may buhay sa lupa. And He decided to end the world. Tapusin ang mundo at ang lahat na may buhay sa mundo. That was done through the great flood. The Lord was grieved that He had made man on the earth. In His heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men and animals, and creatures that move along the ground, and the birds of the air, for I am grieved that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, because he walked with God. Kinalugdan si Noah sapagkat sa gitna ng baluktutan sa mundo nung panahon na yon, nag-iisa na lang si Noah nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad noon. Kahit sa pinagtatawanan na ng marurunong nung panahon na yon, inihayag pa rin niya ang salita na siya na kanyang ririnig. Inaakay niya ang mga tao magbalik loob sa Diyos. Kinalugdan si Noah ng Diyos. Then suddenly, in the midst of God's anger, He remembered Noah. Tapos na ang mundo. Wala na tayong salinlahi kung hindi kay Noah. God decided to end everything because sabi niya, bawat isinisilang na tao masama talaga. Nasasaktan ng Diyos sa ginagawa ng tao. And it is happening today. The Bible says, as in the days of Noah, so shall it be in the days of man, in the son of man. Kung paano nangyari noon, nagpakasama-sama ang tao sa pagkapanahonan ni Noah, ganon din sa pagbabalik ni Kristo na ating Panginoon, ang sabi ni Jesus, mayroon kaya kung abutang nananalig pa sa akin? Isigaw nyo. Sabihin niyo, Panginoon, mayroon. Sa dakong ito, aabutan niyo kami. Totoo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, Lord to Christ Jesus. And so, God in His anger suddenly remembered Noah. Hindi makakalimutan ng Diyos anuman ang galit niya. Ang isang taong sa kanya ay nakikinig at sumusunod. Bago siya gumawa ng isang bagay, ang taong yun ay kanyang kakausapin. Remember Abraham? Noong binalak ng Diyos na gunawin din ang Sodoma at Gomorrah, ang sabi ng Diyos, sobrang kasamaan ng dalawang syudad nito. Tapunan ko nito ng asopre. But suddenly, God remembered Abraham. He remembered Abraham because Abraham's nephew Lot ay nandoon sa Sodoma. Because of Abraham, naalala ng Diyos si Lot. So ang sinabi ng Diyos, hindi maaring gawin ko ito na hindi ko ipinapaalam sa aking kaibigang si Abraham. Meron mo yan? Diyos. Ha? Bago gumawa ng isang bagay, magpapaalam dun sa taong kanyang kinalulugdan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God. And so, remembering Noah, who walked with Him. Pag sinabing, I walk with God, namuhay ako ayon sa salita ng Diyos. Kaya sinabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Huwag niyo basta ito pinakikinggan. Pag tayo ay namuhay ayon sa salita ng Diyos, ibig sabihin yun, namamasyal tayo sa mundong ito, naglalakbay tayo sa mundong ito, natutulog tayo sa mundong ito, nangangalakal tayo sa mundong ito. Kung anong ginagawa natin sa mundong ito, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay doon? Okay. Sa mga nakikinig sa salita ng Diyos at patuloy nagsasagawa nito, they find favor with God. Sila'y kinalulugdan ng Panginoon sapagkat sila'y lumalakad, nabubuhay, nakasama ang Diyos.
I'll give you one example and experience. Noon ako'y takot na takot talaga sa mga eroplano. No? Lalo na kapag dumadaan po doon sa alam kasi sa itaas, may mga bako-bako din dyan. Tulad ng makarsadang bako-bako. Ako, hindi bali mga bako-bako dito, at least nasa lupa ka na. Doon sa itaas, pagbagsak na ganyan aeroplano, na-experience yun bumagsak mga 5,000 feet ang binagsak. Nagkalaglagan yung mga lagay ng ano. Sigawan ng mga tao. Pero yung sigaw nila, sigaw na nanginginig sa takot. Sapagkat hindi nila alam. Ako, pag nanginginig na ang eroplano, simple ang nasabi ko, ako Panginoon, alalahanin mo ako, nandito ko. Lord, remember me, I'm on this plane. Kapag kayo ay namuhay sa kalooban ng Diyos, kapag kayo ay dumaraan sa mga alanganin, simpleng panalangin lang, just remind God you are there. Nasa barko ka? Malulunod ng barko? Huwag kang magpanik. Sumigaw ka sa Panginoon, sabihin, Panginoon, I'm here. Sabihin mo, Yahweh, nandito ako. Alang-alang sa iyo, yung barko yun, hindi palulugwin ni Yahweh. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Diba? Napakasarap lumakad na kasama ang Diyos. Dadaan ka sa pamanid, no? Pero anong sabi ng Diyos? Aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Linawin natin yan. Pag sinabing kikilanlin, pag kinilala mo ang Diyos, pinakikinggan mo at sinusunod. Kung ako kinikilala nyo, makikinig kayo at susunod kayo. Pag sinabi kong sigaw, pag sinabi kong palakpak ng pito, pag sinabi kong talo ng pito, kita nyo, di masaya tayong lahat. Pati ako nawala yung sakit ng balakang ko. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Nasa kamay nyo. Talagang sakit kanina yung aking balakang sa kalikod. Kaya ako'y nagpamasahe. Kina Brother Bay. Hindi ko sinasabi sa kanila, pero nag-iisip na sabi sa akin, hindi ka makakalabas yan, hindi ka makakapin ng mesa. Dumating yung pare natin, nakahiga po dyan sa aking dressing room eh. Sabi ko, natatandaan ko, Lord, pag may gusto kang pagalingin, bakit nararamdaman ko? Kaya alam kong, ngayong gabi, lahat na nakinig ngayon, kung ikaw may karamdaman, tinandaan mong salita ng Diyos, ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kasakamay nyo. Ganyan po, pag mayroong mahalagang pahayagan Diyos, tinitesting sa akin. Sabi ko, okay lang. Okay lang. Alam kong pagtayo ko dyan, lahat na makikinig, inyong pagpapalait.